Pag-usapan po natin ito. Etong sa COMELEC, no? Panoorin ho natin. Tapos na ang sariling fact-finding investigation ng Commission on Elections o COMELEC sa issue ng pag-amin ni Senator Rodante Marcoleta na tumanggap siya ng donasyon noong 2025 elections na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ilalabas na sana nila ang rekomendasyon ng kanilang Political Finance and Affairs Department o PFAD na nag-imbestiga sa posibleng pananagutan ni Marcoleta. Pero kamakailan niya ay may nirefer sa kanilang kaparehong reklamo ang Office of the Ombudsman at kasama rin sa kinukwestiyon ay ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng Senador. Ito ngayon ay nasa kanilang Law Department. Yung po bang findings ng Political Finance and Affairs Department ay makaka-impluensya sa magiging disposisyon ng Law Department. In the same manner, yung bang magiging disposisyon ng Law Department ay dapat maging basihan ng Political and Finance Department. Paliwanag ni Chairman Garcia, nagkaroon ng komplikasyon sapagkat kailangan nilang pag-aralan muli kung ano ang epekto ng reklamo galing sa ombudsman sa resulta ng bukod na investigasyon ng kanilang PFAD. Kaya naman, pinag-aaralan pa nila kung ano ang susunod na hakbang hinggil dito. Pero putang ina, doon sa mga inilahad or naging balita noon. At eto nga lang isipin nyo maigi, grabe yung korupsyon na nangyari. Hindi kaya gumamit din ang Alyansa Bagong Pilipinas sa kanilang kandidatura noong 2025 senatorial election? Hindi kaya gumamit din sila ng pera doon galing sa taong bayan? Hindi kaya? Nagtatanong lang naman tayo, ha? At sa totoosin nga lang, may naglabas na rin yan na gumamit nga daw. Isang senador lang ang hindi tumanggap. No? Isang senador lang ho ang hindi tumanggap ng pera. At yan daw, di umano, nagkaroon ng bigayan noong senatorial candidate. May isang senador na hindi tumanggap. Yun po daw ay si Senator Bong Revilla. O tignan nyo sino yung nalaglag sa kanila. Tapos ang COMELEC, kumuda ba ang COMELEC? Nagsalita ba si Chairman George Garcia? Ha? May press con ba mapatungkol doon si Chairman George Garcia? Kasi kung eto isipin nyo maigi 2025 senatorial election. Kung nakapagnakaw sila ngayon at noong 2025 at noong 2023, 2024, lalo na noong 2025, kung nakapagnakaw sila, di ginamit nila sa kandidatura nila. Sino yon? Andyan si Sandro Marcos, Romualdez, at yung mga senador na kakampi, no? Yung mga senador na kumampi sa alyansa. Sino-sino yung mga yon? Alam nyo naman kung sino-sino sila. Hindi ko naman nilalahat Hindi ko naman nilalahat. Pero sana naman nagkaroon man lang sana ng konsiderasyon etong COMELEC na imbestigahan yun. Kasi isipin nyo maigi. Ulit-ulitin ko. Mali-malitang pera ang hinahanap natin ngayon. Bilyon, trilyong pera ang hinahanap natin ngayon sa kaban ng bayan na nawawala. Patuloy pa rin ang pagtaas ng utang ng Pilipinas. Aabot na po ng 8 trilyon ng utang ng Administrasyong Marcos simula nung umupo sila. Halos 8 million na po ang naidagdag sa utang na 8 trilyon. Halos 8 trillion na po ang naidagdag sa utang ng Pilipinas simulat sa pool na umupo ang Administrasyong Marcos. Saan napunta lahat yun? Bakit yun, Chairman George Garcia, hindi mo iniimbestigahan? Bakit? Diyan kami nanggigigil sa iyo Yung mga dapat asikasuhin mo, hindi mo inaasikaso. Sige, sabihin na natin, tumanggap si Marcoleta, tumanggap si Senator Chis Escudero. Bakit yung sa kabila hindi mo iniimbestigahan? Diba? Bakit nakatutok ka lang sa mga senator, sa mga senador
na maaaring humarang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit? Ha? Ayun yung katanungan dyan eh. Bakit? Bakit doon ka lang nakatutok sa kanila? Hindi ka nakatutok doon sa alyansa. Eh nabalita nga daw yan na gumamit din sila ng pera. Galing doon sa mali-maleta na para gamitin sa kanilang mga kampanya. Di umano di umano. Eh bakit ayaw mong pag-usapan yun na Chairman George Garcia? Eh putang ina, yung 150 million nga na binasuran nyo lang dyan sa Comelec, asan na? Ano yun? Thank you na lang yon? Eh kung yung 125 million nga na confidential pa ni BP Sara, inuusig nyo eh. Tapos yung 150 million na binasura nyo na sinasabi nyo nagkamali, yung mga balota nyo, okay na ba? Okay na agad sa amin yon? Eh dapat panugutan mo yon, dapat makulong ka dun eh. Pera ng taong bayan yung ginastos nyo dyan sa mga balota na yan. Kung hindi naman pala 101% natugma yung mga balota na yun, di sana hindi nyo muna ginawa. Nagsayang kayo ng 150 million. Eh bakit din? O yan, isa ring katanungan yan. Bakit hindi inuusig ng ibang mga kongresista yan? Bakit hindi tinatalakay sa Senado yan, yung 150 million na binasura ng Comelec? Itinapon lang na parang bula, 150 million. Ang galing. 'Di ba? O yung 18 million overvoting, bakit hindi kine-question ng Congress at Senado? 'Di ba? Tapos pupunta ka na naman ngayon kay Marcoleta. Pupunta ka ngayon kay Chis Escudero at kay La Revilla kung kani-kanino pa. 'Di ba? Oh, bakit hindi imbestigahan ng Senado na bakit pinaupo si Abante hindi naman siya nanalo? Putangina, ang daming katanungan sa Comelec na hanggang ngayon hindi nyo masagot-sagot. Tapos nandito na naman kayo para patalsikin nyo yung mga senador na pipigil sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang galing nyo. Ang galing nyo. Ang galing nyo tuta. O, pakinggan natin sasabihin niya. May nag-file po kasi pala doon sa Office of the Ombudsman patungkol sa SOSE at saka doon sa SALN. Pag SALN, wala akong jurisdiction si Comelec. Pag SOSE, may jurisdiction po si Comelec. At ito Sa ilalim ng batas, dapat ideklara ang lahat ng tinanggap Ulitin na natin donasyon sinabi sa niya. SOSE. Comelec, pag SOSE kasi pala doon sa Office of the Ombudsman, Ang hinggil dito. Ulitin natin sinabi niya. Pakinggan nyo. may nag-file po kasi pala doon sa Office of the Ombudsman May nag-file daw sa Office of the Ombudsman ng patungkol sa SOSE at mapatungkol sa SOSE. saka doon sa SALN. Tsaka mapatungkol daw sa SALN. What if na... So sa totosin, ginawa na rin yan eh. Diba? Ginawa na yan eh. No? So ang gagawin pala natin, ganito gawin pala natin. Magpapile tayo ng SOSE sa Ombudsman at sa... Ano ba yung sinasabi niya kanina? Wait lang. Ano yung sinasabi niya? Patungkol sa SOSE at saka doon sa SALN. Sa SALN. Tapos, baka mamaya sasabihin nyo na naman sa amin, hindi pwede yan. Hindi kasi ganito nga nangyayari dito. Wala naman ho sanang problema. At inamin naman ni Senator Chis Escudero na tumanggap siya ng donasyon. 'Di ba? At inamin din naman nung kontraktor na pera niyang sarili yon. Hindi galing yun sa sarili niyang pera yung binigay niya kay Senator Chis. Ngayon, etong si Senator Marcoleta, di umano inamin niya rin. So wala ngang problema doon. Ang point kasi dito, bakit nakatutok lang ang Comelec sa mga sabihin na natin, pro Duterte? Bakit nakatutok lang? Bakit yung ibang mga senador na di umano ay gumamit nga ng pera ng taong bayan doon sa mali-malitang perang nawawala, sa mali-malitang perang ninakaw, bakit hindi iniimbestigahan ng Comelec? Diyan kami nagtataka. Diyan nagtataka ang mga Pilipino na mapapatanong na putay na dapat pa ba naming pagkatiwalaan ng Comelec? 'Di ba? Isa sa mga katakataka yan eh. Alinaw nang sinabi niya rito, sige,
Sana nga may gumawa nito eh. Pag SALN, wala akong jurisdiction si COMELEC. Pag SOSE, may jurisdiction po si... O kapag salin daw, wala daw jurisdiction ng COMELEC. Pero pag salin, may jurisdiction daw ang COMELEC. Oh. COMELEC. So ibig sabihin, yung mga salin ng mga senador ngayon, lalo na yung mga nanalo, baliwala lang sa inyo. Yung salin ni Lacson, salin ni Soto, wala yun. Okay lang yun. Sa ilalim ng batas, dapat ideklara ang lahat ng tinanggap na donasyon sa SOSE. Oh. Pero ang paliwanag naman anya ng mambabatas ay natanggap niya ang halaga noong hindi pa siya kandidato. Sa Uy, ngayon ay naman pala eh. natabayanan pa ang ilalabas na reaksyon ng kampo ni Senator Marcoleta hinggil sa usapin. Oh. Dante Amento, UNTV. Hindi, wala naman din sanang problema nga doon. Yung sinasabi ko, kung lahat iimbestigahan ng COMELEC na naiimbestigahan ng COMELEC na imbestigahan, tangina. Kung iimbestigahan lahat ng COMELEC, lahat ng mga senador at congressman, sure ako, marami dyan. Yung 30 million ni Chis Escudero, kung ilang milyon niyang natanggap ni Senator Marcoleta, baka triple pa yung natatanggap ng ibang mga senador dyan. Pero bakit hindi iniimbestigahan ng COMELEC? Diba? So, dito pa lang, ito nga yung sinasabi natin na dapat ngayon aksyonan natin agad. Kailangan din nating aksyonan to. Tutukan din ng bawat Pilipino itong COMELEC. Dahil wala nga rin sa ayos. Biruin nyo, si Abante talo, pinanalo pa nila. Duterte Youth Party List, tinanggal nila, pinasok nila Gabriela. Diba? Ganun kalintik ang nangyayaring kalakaran dyan sa COMELEC. Kaya dapat tayo, mga Pilipino, huwag tayo magtitiwala dyan, lalo na sa 2028 election. Kahit anong sobrang boto natin, kung gustuhin ng COMELEC, katulad yan, yung 2025 election, sample yun. Training yun. Sample yun na kung papasaba yung pandaraya nila, ay pumasa. Diba? Pumasa, biruin mo, kauna-unahan sa history ng Pilipinas na nagkaroon ng 18 million overvoting. Paano nangyari yun? At may mga ebidensya, mga Pilipino, mga influencer na hindi naman sila nag-overvote pero lumalabas dun sa computer, overvoting. Ang masakit pa nito, kaagarang binura yung mga files. Ewan ko lang, uminatira pa ha. Pero nakita ko yung binura agad yung mga files na yun. So dapat pagtuunan din natin ng pansin itong COMELEC na to. Hindi natin basta parang baliwalain to dahil tangina kapag sa oras, kapag may isa pang Marcos ang umupo, isang 6 years pang umupo na Marcos sa Pilipinas, puta na gunaw ang bansa natin. Tandaan nyo yan. So mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo rito sa pahayag ng COMELEC at dito sa pahayag ng attorney ni Vice President Sara Duterte mapatungkol kay Madriaga. So i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tut